So ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan naabot ang 200 pesos ko ngayong araw. Humanap ako ng mga places na unlike mga typical malls na pwedeng puntahan ng mga estudyante. You know, something historical. At napagdesisyonan ko na libutin ko na lang tong Las Piñas kasi bakit pa ba ako lalayo, diba? Ang bayan ng Las Piñas ay tinawag na Las Piñas dahil ito ay nakilala dahil sa angking galing ng mga tao sa paggawa ng mga borda at terno yari sa telang pinya. Una naming pinuntahan ang Bamboo Organ Church na kinikilalang tourist spot kung gusto mong pumunta ng Las Piñas. Ito ay tinayo ni Father Diego Serra noong 1816 at natapos naman noong 1824. Pagkapasok namin, akala namin normal lang na simbahan pero kaya pala siya dinadayo kasi nasa loob ang organong kawayan na tinaguri ang national treasure ng bansa. Ang organong kawayan ay binubuo ng 1,031 na tubo at 902 naman ang yari sa kawayan. Sobrang kilala siya at pinagmamalaki talaga ng mga Las Piñeros kasi made in craft talaga at sobrang tanda niya na. Tapos ang maganda pa dito, itong instrument na to ay gumagana pa rin. Kahit yari siya sa kawayan, nakakatugtog pa rin siya. Tara, pakinggan natin. Galing, diba? At dahil nandito na kami, sinulit na namin ang serenity ng place. Naglibot lang din kami sa labas at nagtingin-tingin na din ng kung ano pang mayroon sa loob. Lumibot na din kami sa loob tapos nagdasal. Bibisitahin din natin yung mga santo dito. Tara! Ayan, feel naman namin na wala na kaming gagawin kaya napagdesisyonan na namin na lumabas na. Sabi ng mga residente dito na mas maganda daw dito kapag gabi. So sabi ng mga, may mga nagtitinda daw dito ng mga food. So parang may mga patubong-bong. At tuluyan na nga kami umalis. Bye! So far, ang nagastos lang namin dito ay 10 pesos. Ito pa yung pamasahe papuntang Bamboo Organ. Alas 11 na at nandito kami naglalakad papunta sa dati kong paaralan, ang Las Piñas National High School Main o mas kilala sa tawag na LP Main or Municipal. Ito ang pinakauna-unahang municipal na paaralan na itinayo sa Pilipinas. Nakakatuwa dahil naging SSG president ako ng school na to. Hindi lang din kami nagtagal dyan at umalis na kami. Saktong alas 12 na nag-crave ako sa siomai rice. Buti na lang meron kami nakita. 43 pesos lang kasama na Mountain Dew. Madami nagbebenta ng mga siomai sa mga gilid-gilid. Tapos madami ding mga nagbebenta ng mga dumplings, ganon. Tapos alam nyo ba na ang siomai ay nagmula sa bansang China at ito ay naimpluwensya ng mga Chino sa kulturang Pilipino. Tara, kain! Unang kagat, heaven! Tapos, dahil nagugutom pa ako, bumili pa ako ng siomai. Ay, cheese stick pala, 20 pesos lang. Tumambay lang kami ng 25 minutes, tapos after nun, pumunta na kami sa lugar na paggawaan ng tinaguriang hari ng kalsada, ang Saro Motors. Around Bamboo Organ lang din ang place na to. Pagkatungtong namin dun sa loob, namangha kami sa sobrang dami ng jeep. Siguro dahil ang Saro Motors ang pinakamalaking jeepney manufacturing plant sa Pilipinas. Ang Saro Motors ay hango sa pangalan ni Saro at Francisco. Sila lang naman ang nagpasimula ng mga magagarang disenyo ng jeep na pampasahero. Tapos naging famous sila simula pa noong dekada 60, kung kaya't dumami na din ang jeep sa Pilipinas. At kalaunan nga ang jeep ay naging pampublikong transportasyon na ginagamit ng mga Pilipino. Ang mga jeep na din kasi ay naging kultura na ng mga Pilipino. Hindi lamang ito nagsisilbing transportasyon, kundi na din nagsisimbolo ng bayanihan. Again, 10 pesos lang din ang nagastos ko pa uwi. Uuwi na sana ako pero biglang nag-aya yung kapatid ko ng chicken wings kaya sino ba naman ako para tumanggi? Naya, napainom lang tuloy ako. Ang tagal kasi ng unli wings kaya kung ano-ano mo nang ginawa namin. Sabi ko naman mga dita. At sa wakas dumating na ang unli wings. Speaking of unli wings, alam nyo ba si Teresa Bellissimo ang nakadiscover ng flavored wings?
Co-owner siya ng isang restaurant sa New York. Tapos one day, niluto niya ang tirang chicken wings sa ref nila at nilagyan ng sauce. Tapos boom! Chicken wings is born! Yan lang naman, kakain ako ulit. Nabudol ako ng frap nila kaya napo-order na din ako. 169 pesos. Tatlong oras kami dito bago nagkuha ng bill. Tapos ayan ang bill namin. Ayan, alas 7 na. Tapos hindi pa ako tuloy yung umuwi dahil napabili ako ng pagkain sa 7-Eleven. Ayan, hindi ko na na-videohan yung pag-uwi ko ng bike kasi biglang nalobat yung phone ko. Pero overall, sobrang nag-enjoy ako ngayong araw at talaga nga namang ang Pilipinas ay mayaman sa tradisyon at kultura. Kung kaya't, ano po ba ang hinihintay nyo? Libutin ang iyong bayan upang malaman ang kanilang mayamang kasaysayan. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie. Gaga ka, mag-vlog ka, hindi magpa-chicks. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin.